nakita po ng Pangulo na mas makakagaan po ito sa ating mga turista at sa ating mga kababayan na nagbabiyahe. Pinakinggan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hinaing ng mga biyaherong Pilipino tungkol sa pagbabayad ng travel tax. Sa isinagawang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting kanina, kasama na ang pag-a-abolish nito sa 21 priority bills na inaprubahan ni PBBM. Ayon sa Malacanang, tinalakay sa LEDAC meeting kung ano ang posibleng idulot ng pag-aalis ng travel tax. At nakitaan niya ni Pangulong Marcos ang malaking pakinabang nito sa mga turista at mga Pilipinong biyahero. Kung ano dong detalye, kung magkano ba ang mawawala, kung magkano ba ang idadagdag na pondo para sa TIESA ay hindi po pa napag-usapan ng detalye. Kasi gagawin pa lamang po yung bill. Priority pa lamang po. Aabot sa 1,620 pesos o 2,700 pesos ang binabayarang travel tax. Depende kung economy o first class seats ang napili ng mga pasahero ng Pilipinas kapag sila ay lalabas ng bansa. Mula sa kabuuang buwis na nakokolekta mula rito, 50% ay mapupunta sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA. 40% sa Commission on Higher Education para sa tourism-related educational programs at 10% naman ay ibibigay sa National Commission for Culture and the Arts. Ayon kay Yusek Castro, ang mga programang maaapektuhan dahil sa abolition ng travel tax ay bibigyan ng pondo sa ilalim ng General Appropriations Act o GAA. Kapag ka po ito ay nagkaroon ng abolish na po lahat at hindi lang kumbaga deduction lang yung fee, ito naman po ay pupuntahan ng gobyerno, of course, sa pamamagitan po ng GAA. Una nang sinabi ni Tourism Secretary Cristina Frasco na ipauubay na niya sa mga mambabatas ang issue ng travel tax. Ngunit iginiit niya na malaki ang naitutulong nito sa ekonomiya ng bansa. Mismong ang anak ng Pangulo na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang nag-akda ng panukalang travel tax abolition. Bukod sa travel tax abolition, prioridad din ni PBBM na maaprubahan bago ang session break sa June 2026 ang mga panukalang batas na magpapalakas sa paglaban sa online sexual abuse or exploitation of children, fake news at pagbuo ng Independent People's Commission. Binigyan diin naman ni Pangulong Marcos ang pagpapasa ng isang anti-political dynasty bill. Sa ngayon ay sa Malacanang nagsasagawa na ng konsultasyon ng Kongreso para sa bubuuing bersyon nito. Ito ang hihintay ng Pangulo upang mapag-aralan at kung anong klaseng anti-political dynasty bill ang susuportahan ng administrasyon. Sa ngayon po ay nagkakaroon pa lang po ng consultation ang Kongreso. So kung ano po ibibigay nila na version, doon pa lamang po malalaman ng Pangulo kung anong mas maganda at kung ano ang kanyang susuportahan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.